Hi guys, welcome to my YouTube channel mga Kalaman Vlog. Guys, please kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe guys sa ating YouTube channel para ma-notify po kayo sa mga bago pa nating videos na i-upload guys or about plumbing and electrical guys. Paki-hit yung bell guys, tapos paki-click yung all para maging updated kayo sa mga bago pa nating videos na i-upload guys. So, panoorin nyo hanggang dulo yung video natin guys. So, intro muna tayo. So, ito na po guys. Nagbabalik na po yung lingkod guys. So, ngayon guys, pupunta tayo sa dumadaan muna kami dito sa simbahan guys. Kasi yung customer natin is pare guys. Pare yung customer natin. So, yan. Dala tayo ng mga tools guys. So, yan yung kanyang bahay guys, sa loob guys, yung bahay ng ating customer. So, yan, pupunta natin yung ating customer. So, yan guys, nasa loob. Kita nyo yan guys, yung first tank na yan yung papalitan natin kasi, ano yan, galvanized lang. Nasisira kasi sa ilalim guys. So, naglilik na siya. So, ito yung setup niya guys dati. Ikakat lang natin yan kasi papalitan natin ng bladder tank na pressurized tank guys. So yan yung kanyang, nagdala tayo ng mga gamit. Kailangan nyo dyan guys kasi PPR yung ano natin, ikabit natin. PPR yung mga pipe natin at saka mga fittings. Kailangan nyo guys meron kayong fusion machine. So yan guys, yan una sa lahat guys, isi-set up muna natin yung ating bladder tank. So yan yung kanyang mga kailanganin guys. Mga elbow, apat na elbow na 3/4. Ikakat lang natin yan guys kasi yan yung existing niya dati guys. So babaguhin natin yung kanyang linya guys. Kasi sobrang gulo ng kanyang linya. So yan. PPR pipe natin guys. So yung brand niya guys is Unitec yung brand ng ating PPR guys. So yan. Maglagay lang tayo ng check valve guys. Yan yung kanyang source. Kita nyo yung may blue guys na handle. Yan yung kanyang ball valve. Galing yan sa ating main source guys. So, yan yung purpose ng ating ball valve. Kasi nagkabit tayo. Pag once na okay na yan, i-open lang natin yan. So, yan guys. So, magkakat lang tayo niyan guys, tapos ano lang natin, dudugtungan lang natin guys. So mag-coupling lang tayo niyan guys, mag-coupling lang tayo diyan sa kanyang source. So mag-coupling tayo diyan, tapos yung elbow na yan guys, lagyan natin yan ng check valve papunta doon sa ating ball valve. So yun guys, kuha nyo guys. Tapos ito siya guys. Ito yung kanyang output guys. So galing doon sa itaas guys, naglagay tayo ng T sa out ng ating sa ating pump papunta doon sa ating EPC. Papunta dyan, kita nyo yung tatlo na yan guys. Yung isa na pinakababa guys, yan yung sa supply ng customer sa buong bahay. Tapos yung isa guys, yung nasa itaas guys na gate valve, yung kulay red na pinakataas, yan yung kanyang papunta doon sa kanyang storage tank na bis tank doon sa itaas. Tapos yung ano nyan guys, kasi bypass yan guys, yung isa na pangalawa guys, pangalawa sa itaas guys, yung sa ibaba, yan naglagay tayo dyan ng T kasi i-open ng customer yung valve na yan, yung nasa itaas, pag ano siya ng tubig doon sa pagkargahan niya, paglagyan niya ng tubig doon ang kanyang storage tank. Tapos yung nasa ibaba guys, pangalawa sa nasa itaas guys, yan yung kanyang galing na sa kanyang storage tank. So meaning pag walang kuryente guys, syempre hindi sila makagamit ng electric motor. So bali yung sa loob lang ng storage tank yung kukunin nila. So tsaka pa nila i-open yung gate valve sa ibaba. So yun guys. Sa ibaba guys, i-open nila yon. Yun yung galing na ng storage tank. Yan na yung magiging supply nila guys. So yun yung purpose ng gate valve na yon.
So ito guys, kinakabitan natin guys yung EPC natin. So nilagyan natin ng EPC guys ang ating motor. Kasi pag hindi natin lalagyan yan guys ng EPC guys, lalo na deep well yung source ng customer, so may tendency guys na in case mag sobrang init, bababa yung tubig niya. So bababa yung level ng tubig sa ilalim. So yung purpose naman ng ating EPC guys, para hindi siya dry run. Kasi automatic hindi yan mag-a-under guys, failure yan pag walang laman yung pag wala siyang hinihigop guys. Yan yung purpose ng EPC, yung kulay yellow na yan. So yan guys, tapos naglalagay tayo galing ng ating main source ng ating kuryente, yan sa ibaba, yan yung galing ng ating breaker guys. So main supply yan ng ating kuryente sa taas. Tapos yan naman guys sa ibaba guys, papunta yan doon sa ating pressure switch. So bali yung pressure switch natin guys, ang purpose naman ng ating pressure switch, siya yung nagbibigay electrical contact ng motor. So bali yung kanyang protection naman guys sa ating pressure switch, pag napuno na yung tangke, automatic yung bladder tank natin, yung white, automatic mamamatay yung ating motor guys. Mamamatay yung ating motor guys kasi na-reach niya yung 40 PSI guys ng ating settings ng ating pressure switch. Yun yung gamit ng ating pressure switch. Mamamatay na siya pag napuno na yung tangke. Yun lang. So yan guys, meron tayong pressure switch at saka pressure gauge at saka EPC. So yun guys, ipaliwanag ko na sa inyo guys para hindi kayo medyo nalito guys. So yan guys, yan yung pinaka mainline guys, source niya guys. Naglagay tayo ng bull valve guys, tapos yun. Tapos naglagay tayo ng elbow guys. Tapos pasakan natin sa itaas guys, yan. Aakyat tayo sa itaas yan, naglagay tayo ng male adapter guys na dalawa guys. Tapos yun yung copper na kulay guys, yan yung check valve. Tapos naglagay tayo ng coupling, tapos yun. Tapos male adapter guys na 1 inch. So yan guys, yan yung ating electric motor. So yan yung kanyang connection guys. So galing ng ating 5-way, papunta dyan, babalik, galing ng ating motor, babalik siya, papasok dyan sa loob ng ating bladder tank, yung sa white, papasok yung tubig. So yung gamit ng, yan yung connection guys, yan yung sabi ko kanina, yan yung ating EPC. Tapos sa ibaba, yan yung pressure gauge. Tapos yung isa guys, pressure switch. Pag aabot na siya ng 40 guys sa ating pressure gauge guys, automatic mamatay na yung ating motor. So yan guys, yan yung papunta ng kanyang supply guys. So yan yung kanyang self-priming guys, yung lalagyan ng tubig guys. Tapos na bababa tayo guys, lagay tayo ng yun. Tapos meron tayong T. Yan guys, yan yung connection, papunta yan doon sa loob ng kanilang bahay. So naglagay tayo ng T, tapos elbow. So tap natin yan. Yan yung kabuuhan guys ng supply ng kanyang bahay guys. So i-open nila yung ball valve pag yung ginagamit nila electric, yung ating bladder tank. So yan guys, naglagay tayo ng coupling. So sa kabilang T, yung connection niya, lagay tayo ng coupling. Tapos naglagay tayo ng yun, elbow. Tapos yan, elbow din. So bababa tayo din guys. Tapos yan, naglagay tayo ng T sa ibaba guys. So yung isang connection ng ating T guys, yan. Tawa na yan guys na ball valve guys, yan. Yan yung papunta doon sa storage tank. Tapos yung isa guys, yan yung galing ng storage tank. In case mag-run out guys, yan lang yung gagamitin nila. So yan guys. So ayan ang kanyang kabuuhan guys na sit. Try na natin guys. Open. Buksan naman natin yung
output niya guys ng ating bladder tank papunta doon sa loob ng kanilang bahay at saka sa kanyang storage tank sa itaas. So bubuksan lang natin yan, tapos yung isa i-close natin. So yan, tingnan nyo guys na mabuti guys yung ating pressure gauge. Pag na-reach nya na guys na 40 psi guys, automatic mamamatay yung motor. So meaning puno na yung ating bladder tank. Yan yung purpose ng ating pressure switch. Yan, so nagka-cut off na po siya guys. So yan, i-pull open natin yung source papunta doon sa kanyang bahay para matesting natin sa loob kung malakas na ba yung pressure or may pressure ba na pumapasok doon sa kanilang mga features like faucet, shower. So itatry na natin para gumana na yung kanilang heater sa loob, yung mga features nila na hina yung pressure. Matingnan na natin kung okay na yung pressure sa loob. So yan guys, papasokin natin yung kanyang bahay guys. So yan, mahina siya guys kasi yung sa kanyang aerator, yung aerator niya guys, tatanggalin lang yung aerator na yan. So yung aerator na yan, maraming sediment sa loob. So tatanggalin nyo lang yan para malakas yung pressure niya. So ito guys, okay na to kasi nalinisan na ng customer natin. So malakas na siya guys, actually okay na yung pressure. So sobrang happy yung customer natin. So yung isa, yung kanyang tauhan guys, pupunta doon sa itaas guys kasi tinitingnan yung storage tank kung may pressure na pumapasok doon. Kita nyo, pinupull open natin yan. So bali para matingnan natin kung merong malakas yung bagsak ng pressure na galing sa storage tank guys. So yan guys, yung gamit pala natin na motor guys is 3/4 guys, 3/4 horsepower guys na electric motor. So actually okay naman siya. So nababasa pa kami sa ulan guys kasi sa sobrang lakas ng ulan. So yan guys, yan, so natatapos na yung project natin. So thank you so much guys sa panonood and God bless. Thank you for watching. Much and God bless. Thank you for watching.